Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. Nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niyang sinisi rito ay si Congressman Alfred Vargas. At nung May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo si Pangulo Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. At ng July 24, 2021, no hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 national budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 national budget. At ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tagsa 10,000, binigay ko na sana sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo, dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang.